Okay, so magandang umaga uli, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi sa inyo pong lahat. It's me again, Angel Whisper 11, ang inyo pong lingkod na magbibigay po ng mensahe sa inyo mula po kay God sa mga Ascended Masters, Holy Spirit, Angels, Archangels, Universe, Ancestors, Spirit Guides, Elementals, and mga animal spirits. Okay, so let's check your energy for today. Actually, this is a second reading for today, I think, no? Kasi nag-ano po ako ngayon, kumbaga kukuha po ako ng iba't ibang energy sa inyo sa isang araw. So, for sure naman, hindi naman po lahat makaka-absorb or hindi naman po lahat makaka-resonate. So, kung kayo na lang po ito mag-resonate, then claim it. Pag hindi, so just let it fly. Or listen na lang po. And sa mga mainipin po dyan again, bawal po mainipin dito kasi po talaga ako'y makuda at marami po akong seremonyas bago po ako mag-start ng reading. And katulad po ngayon, syempre po nais po muna magpasalamat sa lahat po ng mga patuloy na sumusubaybay ng ating YouTube channel. Sa mga new subscribers, maraming salamat po. And sa mga nagpa-book, no? So today po is the last day for our reading and ang healing. Hindi po tayo magbibigay ng limit na oras o ng araw sa healing po or sa pagpapagamot. And para po sa mga baguhan dito, ako po is a spiritual tarot reader, a divine healer, and also a ritualist. So sa mga medyo giba-giba na po or medyo uh, may pakiramdam po kayo na kayo po ay ginagayungan po ang inyong mga persons, no, or kayo may pakiramdam po kayo na ganyan, na something wrong sa inyo, at hindi po yung talagang to the point na parang nagkakaroon na po ng lamat or nagkahiwalay na po for some of you dito is because of the love spell. So yan po yung binabaklas ko, yung love spell po ha. And para po mabuo po muli ang pamilya ninyo. Okay? So again, sa mga gusto po mag-avail ng ating miracle oil which is panggamot at pangontra sa kulang, barang, lasod, usog, gayuma, yan, meron po tayo niyan, available po yan. And also the black oil, no, which is siya po yung pinaka-external nyo po na pamahid, no, sa lahat po ng uri ng karamdaman. And yung isa naman po, yung miracle oil po natin, which is may 200 ml and 100 ml is ano po yan, edible. So pwede po siyang inumin. Kaya po may instruction ako sa inyo, once na-avail niyo po yan, kung kayo po may mga spiritual attacks. Okay? So now, siyempre po bago po tayo mag-start, kailangan po muna tayo mag-pray. Gawin po tayo ng basbas sa Panginoon para po tayo kalugdan at tayo bibigyan ng tamang mensahe. Sa ngalan ng Diyos Ama sa langit, mahal sa Kristo, mahal na Birhen Maria, mahal sa Santo Niño, pakibasbasan po ang napakalakas sa kapangyarihan, banal na tugo, banal na ngal, banal na spirito, mga cards na ito, para po makapagbigay ng mensahe sa aming tagapanood. Naway kami po inyong patuloy na bigyan ng kaligtasan, ililusaw ng kapahamakan, disgrasya sa kuna, at ang klase ng karamdaman na tukso, at bigyan po ng kagalingan lahat ng may karamdaman. Maraming salamat po. Amen. Okay, so let's start. So, actually ito is, ano to more on questions to itong card na to. So, tingnan natin kung ano po yung sasabihin itong cards na to. No? So, dito muna tayo mag-start. So, kung ano po tayo na itong question dito, kung ano po ba yung bumabagabag sa inyo, may kasagutan na ba? So, may kasagutan na po. Kung ano man po yung bumabagabag sa utak ninyo, sa isip ninyo, sa puso po ninyo, is magkakaroon po ng soon, no, na answer. So, negativity is blocking the path from success. Totoo yan. No? So, na talaga po pagka tayo nag-iisip na hindi magaganda, pangit ang aura, mabigat ang energy, and full of parang, alam mo yon, sama ng loob. Yan po is nagiging cause ng blockages natin. So, alisin po natin yan. Okay? Anything else? And we have the no, this time will not succeed. Ano yan? So, tingnan natin yan, ano, kukuha tayong mga cards, tingnan natin kung ano yan. So, ano natin yan, ganyan siya. So, tatanungin natin yung ano yung mga yan. Yung isa is soon. So, aside doon naku, parang mag-overflow ang aking candle. So, bukod doon sa, ano yon sa may kasagutan na ba ang iyong katanungan? Pero tingnan natin kung magbibigay sa atin ng message si card, no? Kung ano ba tong soon na to aside doon sa masasagot na yung mga katanungan mo.
Soon. So, soon as, ano to ha? Soon as possible. No? Kasi ano a few weeks from now is marireceive nyo na po itong katanungan ninyo, kung ano man po yan. No? Okay, so what about sa negativity is blocking the path from success? Ano po masasabi nyo dito? Okay, so we have 3 cards for this, no? Spirit says to trust your intuition. So siguro, for some of you, parang hindi sinusunod or dinededman nyo yung mga intuition ninyo, yung mga bulong sa inyo ng mga angels ninyo or ng mga guides ninyo. But the Spirit says here, no, trust your intuition. So ibig sabihin po kung ano po yung nararamdaman ninyo, totoo po yan. Masakit man tanggapin, tanggapin. Masaya, ay nako, di bongga. Diba? So the situation is, this situation is safe. So kung ano man po yung intuition ninyo, is hindi to magkakos ng any harm sa'yo and maybe sa person mo din. So, you're taking too much energy. That's unhealthy. So, maybe for some of you, nandito na yung talagang minsan parang down na tuloy yung pakiramdam mo kasi masyado ka nag-overthink or masyado kang parang pinapagod mo maigi yung sarili mo. No? Calm down. Kumalma ka. Okay? So, ano naman itong no, this time will not succeed. Ano itong hindi magsasucceed na ito? You and your loved ones are protected. So, hindi magsasucceed. So, ibig sabihin, meron kayong tama, no? So, you and your loved ones are protected. Pero, kasi tinanong ko kanina kung ano tong hindi nagsasucceed eh. So, maybe, there's some quarrels, no? Or maybe meron hindi pagkakaunawaan sa inyo. And hindi po kayo protected. Maybe talagang kayo nilulukuban ng some demonic entities. Or maybe you are surrounded by them. No? Maybe andyan lang sila, kagala-gala lang. Cleanse nyo po ang inyong kapaligiran. Okay? Can I ask more some clarity for this? How come na hindi protected itong magsintirog na ito? How come? How come, baby, come, baby, baby, come? Nothing is set in stone. Moon energy is amplifying the situation. Oh, this situation will result in bad karma. Oh my gosh, nakakatakot to Why? Ano nangyayari? Bakit there's a karma? No? Siguro na yung nararamdaman. Siguro kaya meron kayo negative I mean, negative energy. No? So, itong negative energy na nakakapit po sa inyo, kailangan nyo pong tanggalin to, kailangan nyo pong pagpagin to. Huwag nyo pong dalhin to sa 2026. Maybe masyado kang ngayon pala isip, or maybe andito yung duda, because of the intuition na meron ka. That's why you're carrying those energies. No? So baby, alam nyo para maputo to, kung meron naman kayo mga intuition, or meron naman kayo pinagtatalunan ng person mo, better confront him, confront her. No? Kung sa pakiramdam na nakikipaglandian to, asawa mo, person mo, kaliliin mo, confront mo na to para matigil na yan. No? Kasi parang andito yung may ganti sa'yo, may ganti rin sa kanya. Yung karma. Or maybe talagang dito yung at times parang nag-overthink ka lang. Pero talagang maybe may history lang si person na ganito siya before. Maybe once, twice, ginawa sa'yo ito. Or maybe multiple times talaga. That's why andito na yung trust issues maybe. So anything else aside to this reading? Pwede niyo po ba akong bigyan ng more clarification dito, Holy Spirit? Can I ask? I need 3 cards. Thank you. Yes, so kailangan nyo daw mag-adjust. No? Adjustments. Last 2 cards, please. Holy Spirit, thank you. A few days. Anything else? Thank you. Thank you. Okay, so here's the message. So, adjustments must be made, a few days, and there is not enough confidence to fuel the situation. There is rapid movement. So, parang alam nyo, parang pakiramdam ko dito kung hindi rin lang kayo magkakaayos or parang andito pataasan kayo ng ego. Parang ang ending nito, separation. Promise. Separation to. Maybe before, alam niyo talaga namang nobody's perfect sa isang relasyon. Maybe ikaw may nagawa ka rin before and siya rin naman is ganun. Parang wala kayong kapatawaran. Parang nakastuck na kayo dun sa sitwasyon na yun.
No? Kasi parang kayong tatamaan ng karma dito eh, pag hindi kayo tumino. Pag hindi nyo nalabanan to, I mean, ang dami maapektuhan. No? Hindi lang kayo, especially kung halimbawa, ang meron po nito, no, ang makaka-resonate po is yung tipong, meron pong family na, may mga anak na, or meron ng mga businesses, or maybe sa work, mga ganyan. So, affected po yan. Either malulugi ang negosyo ninyo, or either mawawasak na totally ang pamilya ninyo, either magre-rebelde ang mga anak ninyo, sa mga nakikita. So, better po na i-fix nyo na po to as soon as possible. Okay? So, let's see kung ano pang meron sa'yo. Yes. Ito muna. Kuha tayo ng highlights dito sa tarot. Kung ano ba talaga ang pinoproblema ninyo. Or ano ba ang pinag-ugatan na bakit ganyan, bakit parang antindi ng ng hidwaan niyo eh. Parang antindi, ganyan. Anong meron? So, let's see. Makikitsika tayo ng konti. Ay, dami. Oops! We have the devil card. Oh my goodness. Okay, so alam nyo ngayon halos hindi lang naman ikaw ang nagsasuffer dito collective. No? Hindi lang naman ikaw ang nanghihina, hindi lang din ikaw yung parang nanlalata, no? Nawala ng power, mga tipong ganyan. Hindi lang naman ikaw eh. Also your person. Now, so we have the Nine of Pentacles here. So we have the Nine of Pentacles here na nagsasabing parang maybe for some of you dito is talagang may idea, I mean, nakapag-decide na, no, na maybe mag-relocate, or maybe meron na dito nakapag-decide na to go somewhere para magkaroon ka ng peace of mind. Kasi alam mo sa sarili mo dito sa strength card na iba na yung energy mo. Maybe for some, you need to cleanse talaga, to rejuvenate, mag-meditate somewhere na talagang may, mo yun, na magkakaroon ka ng peace of mind, mga tipong ganon. Because this devil card, no, is sinasabi dito na talagang kayo really connected, no, sa mga demonic entities. No, there's a power. Hoping ito is matanggal, no? Hoping na ito is matanggal. Possible ba na ito ay matanggal? Possible ba na as of this time matanggal? And the answer is yes. No, we have the Emperor here. You have the power, no? You're born to be a leader, no? And this is a success, no? Kumbaga, etong devil card na to is possible, or etong mga nararamdaman mo na ito is possible na talagang mawala. Kailangan mo lang talagang paglabanan, or kailangan mo lang talagang i-cleanse din ang sarili mo to relax, or maybe para lang din sa kapayapaan, or para na lang din sa katahimikan mo. If may mga ganito kang issues, try to confront etong taon to in a diplomatic way para mag-end na. Para sa inyo, parang alam niyo yun, sa side niya at sa side mo, magkaroon na kayo pareho ng katahimikan. No? Tuldukan nyo na kung kailangan tuldukan, ayusin kung kailangan ayusin. Okay? Kasi may mga worries ka pa rito eh, but still, no? And we have the Two of Pentacles, na which is talagang parang palala ng palala, no? Palala ng palala yung sitwasyon nyo, na parang kung mag-a-ask to ng forgiveness, is parang ayaw mo na din. Yes, because the Tower is here, no? Na talagang, to the point na talagang sumabog ka na gusto mo nang mag-exit talaga. Gusto mo nang bitawan ng lahat. Ka na eh, ang tawag doon, parang na-suffocate ka na. No, nasusuffocate ka na, hindi ka na makahinga. Parang pakiramdam mo, sakal ka na. Or parang andito yung for some of you is parang lulod na lulod ka na sa nangyayari sa'yo. Parang hirap ka na. No? Pero hopefully, ito is hindi kagagawa ng the devil card. No? Pero parang kasama siya dito eh. May eksena siya sa relasyon ninyo, which is not good. So better to cut the cords, no? Kung nararamdaman niyo po ito na parang yes, we have the Jezebel. Actually, ito yung parang ikaw yung parang nagpupuno ng lahat ng kakulangan nitong person mo. Pero, base di, kumbaga, parang wala lang eh. No? Parang andito yung, you're trying your best, no? Pero parang wala naging outcome. Parang mas lumalala. Alam mo yung tipong halimbawa,
naging okay kayo this time. No? Then lumipas mga ilang buwan. Parang alam mo yun, same scenario na naman. Na parang hindi pa naman kayo masyado pang parang, halimbawa, talaga nagkaroon ng separation, no? Sumakabilang bahay, or ikaw sumakabilang bahay, or tipong ikaw yung nagpahinga somewhere, then andito yung sinuyo ka, naging okay ulit kayo, then all of a sudden, eto na naman, no? Umulit na naman siya ng eksena niya. So parang alam mo yun, imbis na ano, palalim yung galit na talagang ikibanagsak na or parang wala nang hilot. Kumbaga sa cancer stage 4 na yung ano nyo, yung relasyon niyo, parang wala nang healing, no? Wala nang cure, no? Parang alam mo yung milagro na lang ang magsisave ng relasyon ninyo. And to the point na nandito na talagang you're doing your best pero parang wala, no? Anything else? So you're always offering something dito sa person na to. Or maybe, talagang ibinigay mo, ibinuhos mo lahat. No? Ibinuhos mo lahat ang pagmamahal, ang pag-aaruga, ang oras mo, ang pag-iintindi mo, lahat ikaw na. To the point na siguro for some of you here is naging losyang na nga. No? Na tipong hindi ka na marunong magpaganda, halos hindi ka na makaligo, halos hindi ka na makaihi, dahil sa sobrang busy o pag-iintindi sa kanya. Mga ganon. But since nandito po si Five of Wands, and sabay po sila no, na bumaba. So, andito man yung parang, ang gusto mong mangyari is, hindi man niya matapatan yung pagmamahal na binibigay mo sa kanya o pag-aaruga mo sa kanya. Pero, parang siguro, sabihin natin time, effort, mga ganyan. Kung baga ikaw yung sa material, siya naman yung sa more on emotional. Pero hindi rin niya maibigay eh. Pero ito yung gusto mong basagin, ito yung gusto mong wasakin sa kanya, ito yung gusto mong baguhin niya. Na maging appreciative, maging parang ano siya, yung bang hindi ka na parang ini-ignore, and at the same time, ma-appreciate niya nga, no, yun, ma-appreciate niya lahat yung mga ginagawa mo. Para kasi may nakaharang eh, parang hindi niya nakikita. Or nakikita niya man niya, pero parang ikaw yung tipong, sinasabi na parang okay lang sa'yo kahit hindi. Merong ganong TV series ngayon si Ann Curtis, yung It's Not Okay to, It's Not Okay to Be Okay, mga ganon. So may mga ganon ka. Okay? So pagka mga ganyan, mas maganda talaga. Pag alam nyo hindi na kaya, wag na. But here, we have the death card here, no? So actually, death card in some tarot this is ending, no? This is ending, no? And here, pero dito po sa tarot na to, it seems like parang yung pagkakaroon nyo ng arguments, no? Or pagsubok sa ngayon, or maybe talagang parang ikaw sukong-suko na or sukang-suka na. Mga tipong ganon. Pero siya is andun yung regrets, no? Nagsisisi naman to. And to the point na talagang gagawa rin to ng paraan din. Kung ito man is nagkaroon ng kapabayaan, naging irresponsable, naging mahilig, naging babaero, o ang pangit naman kung babae ang nagloko, no? Lalakero, pangit. So mga ganon, pero gagawa to ng way to win you back. No? Isang araw, pupunta yan sa iyo, kakatok sa bahay nyo, for you to welcome this person again. No? So may regrets naman. And we have this Queen of Cups. So dito sa Queen of Cups, since ito yung namamagitan dito sa the Tower, King of Cups. No? So you're the Queen. And you are the Queen, and you are too religious. Kumbaga, you are well connected sa divine, lalo na kay Mama Mary. That's why, for sure, si Mama Mary will guide you, will protect you, pagagalingin ka niya. Kung ano man yung mga pagsubok na pinagdadaanan mo ngayon, pagagalingin ka niya, pagkagaanin niya ang buhay mo, ang damdamin mo. Okay? So, keep on asking for guidance and praying kay Mama Mary na tulungan ka niya sa lahat. So, tigil na rin ang panloloko nito actually. No? So, eto lumalabas po dito na talagang itong person mo is maloko, malikot, mahilig, mga tipong ganun.
No, but the sun is here, no, na darating po ang point na talagang parang alam niyo po yun, end of the day, or kayo po talaga is destined talaga, or meron po kayong soul ties na tinatawag. Soul contract na pinirmahan sa universe na kayo po talaga is para sa isa't isa. Hindi kayo nagtagpo nito because of parang wala lang. Hindi. Pinagtagpo talaga kayo ng Panginoon dito. And I know some of you here is talagang hiniling nyo pa sa Panginoon itong taong to na dumating sa buhay nyo and binigay naman po sa inyo. Yun nga lang po, this is a big lesson or parang this is your mission maybe na meron ng ganito talagang pagkakaugali ang taong to na meet mo to before and now parang mas nag-trigger because of some situations na maybe na-encounter ninyo, napagdaanan ninyo, ganon, or talagang eto na siya. Pero end of the day, yun nga lang po, no, is talagang destined kayo. Kumbaga, ano mo talaga to, soulmate. Yun. Okay? Makakawala din to, darling. Don't you worry. Anything else? Okay. So, let's see. Dito muna tayo sa ilalim at ito ang unang bumaba. Charan! We have this King of Pentacles. Ace of Swords. Wow, ganda. Ace of Wands. Knight of Swords. And the Moon in reverse. Ay, meron pa pala. And ano to? Knight of Wands in reverse also. Okay, so now, dito po sa Ace of Pentacles, King of Pentacles rather, is, alam niyo po yun, siguro ito po is isa po to sa mga pinaproblema niyo before. No? Sa mga, ito po is sa mga pamilyado na po to ha. Ito naman, for some of you is mga pamilyado na, may anak na, may asawa, mga ganyan. So, kung before po parang ito po yung malamang na pinagtatalunan ninyo, pera. No, so antayin niyo po, no, dahil darating po talaga ang time. Wait patiently, pero for sure this time is gagawa na po ng paraan yan para po makatulong sa inyo or para makapag-provide na po siya this time. Kung yan po yung pinaproblema nyo ngayon. Niya pala ngayon. Okay? So ito po is gagawa to kahit anong obstacles ang mangyari, kahit ano po ang harang na gagawin, pipilitin po nito na magkaroon po ng extra income. Kung meron po itong trabaho at hindi na po ganun kaganda ang sahod, siguro po ito is gagawa ng mga part-time job or sasali sa mga ganito para po magkaroon siya ng extra income. More on part-time job, online selling, mga ganon. So may mga ganon po siya. Para lang po talagang, kasi nananalangin po to or naninilukluhod or maybe talaga for some of you in-approach na po kayo nito ha. Maybe nilapitan na po kayo nito, kinausap na po kayo na please patawarin mo na ako, bigyan mo pa ako sa pagkakataon para simulan ulit natin yung ating pagmamahala na sinasabi. No? But you are very, matigas, no? Ayaw mo pa siyang pagbuksan. Maybe talagang na-torture ka na Maybe masyado ka na-abuso nitong taong to. That's why andito yun talagang kahit ilang beses itong mag-knock on your door, no? Or padalan ka, makisuyo, bigyan ng mga sweet talk, sweet messages, no? Or may pinadala pa na kung anong tao para lang maging, alam mo yung tulay, para lang maging maayos kayo. Still, you lock the door. Hindi ka pa ready for this. No? Hindi pa. Kasi, kumbaga, talagang na-hurt ka dito. Maybe talagang in-ignore ka nitong taong to before, nag-ghosting, or parang andito yung puro paasa, or maybe talagang naging toxic yung relationship mo dito sa taong to. Kasi hindi po kayo magiging ganito katigas, no? Para na twice na pong kumakatok to na nananalangin. Kung nung una po kumakatok pa lang, para kay siya ipagbuksan ninyo, tanggapin muli. But this time nananalangin na po to. Nagmamakaawa na this time, no? Pero ayaw nyo pa rin pagbuksan. Maybe may matindi pong ginawa to sa inyo. Kung ano man po yan, kayo na po nakakaalam, pero eto po kayo. Ayaw nyo pa rin po siyang pagbuksan. The Moon card is in reverse and the Knight of Wands is also in reverse. Parang ayaw mo pa eh. Parang nandun ka pa sa situation na yun eh. May sakit pa. May nararamdaman ka pa from the past na mga ginawa niya. Hindi ka pa makapag-let go
Ang hirap po niya, kaya po pala meron kang cards na gano'n, no? Na negativity. Kasi ayaw mo siyang patawarin, kaya pati ikaw tuloy makakarma. Kasi meron man siyang ginawa na mali sa'yo, pero andito na siya, humihingi na ng sorry sa'yo, pinagbabayaran niya na. Kasi ang dami niya ng mga flaws no, na nangyayari sa buhay niya. Maybe masyado siya nagiging lutang, or maybe, na nga, nagkaroon na rin bankruptcy, nalugi na, or maybe nawala na ng trabaho, or maybe nagkakasakit na, kaiisip sa'yo. Na-karma na siya dun eh. Kaya nga merong bad karma kanina dun sa card, no? And ito yung time na parang hindi kayo magsasucceed talaga. Walang ganun. Because of pareho kayo nagtatalo. Nagmamakaawa na siya sa pero I'm sure tagal. Kaya tuloy, pati ikaw, damay ka. Again, yung forgiveness po talaga kailangan po natin ipagkaloob yan sa tao na nagkasala sa atin. Hayag man yan o hindi hayag niyang sabihin or gawin, patawarin po natin. And also yung sarili po natin kasi nagkakaroon po tayo ng galit. Minsan po kasi pwede natin consider na ang tanga-tanga ko kasi. Bakit ko kasi pinagbigyan pa? Inulit na naman. And eto na naman, pinatawad mo na naman. And eto na naman. So, parang antingin mo na sarili mo, syunga-syunga ka na. No? So this time parang hindi ka na nga syunga pero nagmatigas ka naman ng bongga. So andito yung forgive mo siya, pero pag-usapan nyo nga na, o sige, ganito na yung magiging natin, setup natin ha, o ganito ganyan, pero we're friends. Kung talagang desidido na po kayong pakawalan itong taong to or makipaghiwalay na po kayo dahil talagang wala na naman po magandang energy na ibibigay sa inyo, parang kumbaga itong binibigay lang naman sa inyo is toxic no relationship. So maybe pong pag-usapan nyo po ng maayos, lalo na po kung may involved na bawa, may mga anak na po kayo or meron po mga properties na kailangan, alam nyo po yun, pag-usapan. So kailangan nyo po yung ayusin, no? Bago po talaga magkaroon na talagang kung ikaw is talagang concrete na yung decision mo na tapusin na. Pero kung gusto mo pang i-save, huwag ka na magpakipot, no? So daanin nyo rin po sa pakikipag-usap. But it's your choice, no? Pero sa nakikita ko kasi nga dito, ayaw mo pa. Nagpapahinga ka pa or parang anito yung gusto mo munang magpahinga or gusto mo munang mag-recharge dahil nga sa binigay nito sa yung konsumisyon ng bonggang-bongga. Okay? So, let's see kung ano ba ang possible pa. Pero lilipit muna natin ito. Kasi alam nyo kung yan din ang nagiging cause ng pagka meron po tayo mga bit-bit na, alam mo yun, na hatreds, ganyan, hindi tayo magpapatawad. So, ang bagal po ng ng sistema ng, ang dating ng blessings, napakabagal po. And minsan po talagang wala na. Imbis na andyan na, nasa pinto mo na, wala na, bumalik po dito sa kalsada, sa kabilang kali. Mga tipong ganun. Okay, so, tingnan nga natin kung ano bang nangyayari ngayon or ano bang kaganapan ngayon sa person mo. Kung ganyan na parang dead ka lang, no? Ando na yung halimbawa, dinalan ka na ng sa katutak na prutas, dinalan ka na ng dinalan ka na ng dinalan ka na ng mga bouquet of flowers, mga ganyan, pero dead ka pa rin. Bakit? So ano kaya ang nararamdaman nito person mo? Let's see kung ano ang kanyang nararamdaman as of this time. Ayaw bumaba. Still, there's a love triangle. So, inuuto ka lang. So, uto-uto. So, tama lang yan. Sabay ganyan. Nag-advise na gano'n. Pero hindi kasi kung sa akin nangyari ito, naku, hayaan mo na talaga ito. Bahala ka na sa buhay mo. Kahit na magpadala ka pa dito ng kahit magtanim ka pa dyan sa garden, ng sa katutak na flowers. Pero kung may love triangle, na parang andito yung nakukonfuse ka lang kung ako ba o siya. Since, kumbaga, andito ka na eh, di ba? Na lumayo ka na nga eh. So, still, andito pa rin yung love triangle, oh. Andito pa rin si third party. Oh, di ba? Oh. Ang dami ng choices. My goodness. Di ba? So, tama lang ginagawa mo. Okay. So, malamang sa malamang. Okay. So, it's here. Diba? Binibigyan ka niya ng mga flowers, panunuyo,
mga ganyan, mga messages, mga ganyan. Hindi lang ikaw ang biglang ginanon eh, no? Hindi, pero ano lang to, real talk lang tayo. Maybe because of bakit siya ganyan sa'yo, bakit kanya nilalambing, bakit gusto niya kanyang to win you back. Because of, andito na eh, wala na siyang pera. Maybe ikaw ang may kakayanan, maybe ikaw ang may ganon, maybe ikaw ang kumikita, kaya ka na hinahabol. Baka wala na siyang pan-date, wala na siyang pan-check-in, no? Wala na siyang pang-sustento dito. Possible na ganon, no? So, kaya andito. Ay, nako, gumising ka. Gumising ka, kaibigan ko. Charot. Okay. So, there's an offer. Yes. Aalukan ka nito ng kung ano-ano. Pangangakuan ka na naman ng kung ano-ano. So, by this time, since andito po yung nag-aasa ko ng questions sa cards, so this time, please, gumising ka. Magkape ka na magkape. Para lagi kang gising. At makapag-isip ka ng tama. Okay? Fishing for comments. So, parang ano to, binabaybay niya rin yung mga sinasabi mo, no? Or maybe, dito yung talagang, parang wala lang, alam mo yun. Possible na ganun. Okay, so, I mean, talaga na-hurt siya dito. Talaga nasasaktan siya sa nangyayari sa inyo. Pero kasi dito ka na magtatanong eh, ano ba talaga? Mahal ba ako talaga nito? Ako ba talaga ang mahal nito? Or talagang kailangan niya lang ako? Kasi, kung meron siyang love triangle, or meron siyang karelasyon na iba, at hindi naman ito maiwan-iwan, no? So, parang, binabalikan ka lang niya dahil wala nga siya nito eh. Na-hurt siya. No? And talagang dito mo siya nadali. Dito, ito yung kahinaan niya. Maybe ano to, parang sinanay mo din, nabuso ka na tuloy ngayon. Mga ganun. So ano pa ba yung mga nararamdaman nito? At ano pa ba ang meron dito? May mga tinatago pa ba to? Oh, so bibitawan niya rin pala. Bibitawan niya pala. Bibitawan niya kasi bibitawan niya tong person na to ng person mo, which is yung kulasisi, no? Or kalab triangle. It's because of andito yung alam niya, or maybe wala na rin siyang pang-support. Yun lang pala yun. Pero itong babae maghahabol. Itong babae is hindi papayag na ganun-ganun lang, na maghihiwalay sila. Kasi syempre, pinamper niya to eh. Spoiled. Lahat ng gusto, nabibigay. So, akala na ngayon tong girl lalo na to, or boylet na to, is richie-richie ang kanyang jowa urge. Pero hindi alam na nagkagaling pala doon sa partner niya talaga. Kung baga sabihin natin, legal wife or legal husband, doon nakukuha. Na ibinibigay lang dito sa kulasisi na ito na talaga naman naghahabol sa pera. So, itong taong to, itong person mo na ito, collective, ikaw na nakikinig nyo yun, is walang pera. Dahil yung pera niya napupunta dito. So, aalis siya, it's because of wala nga nito. Wala na siya nito eh, wala na siyang pera. Kabibigay dito. Pagka bumalik siya sa'yo, magkakaroon siyang pera, magkakaroon siya ng allowance. No? Ngayon, may bibigay ulit siya dito. Buo ni relasyon nila. Pisti! Ganun. Naku ha. O, diba? Talagang ito yung super ano na to ha. Marubduban na to kung manalangin. My goodness. And we have this inside scoop in reverse. And also the played out. So parang ayaw na rin ito. Parang actually, alam nyo, sa totoo lang, to be honest, dito sa reading na to, parang ang nangyayari dito sa person mo ngayon, na may third party, is 50-50. Andito yung gusto niya bitawan na ayaw. Maybe napamahal na nga siya dito. Maybe talagang may mga in-offer na nga rin siya. Maybe may mga promises na rin. Maybe baka piniramis na, oh, antayin mo lang, hihiwalayan ko rin ng asawa ko. Antayin mo lang. Mga ganun. Or maybe sinisiraan ka rin ito sa
girl na to. No? So, mga ganon. So, kaya, makiramdam kayo maiki, okay? Kissing ass. Yes. Just like what I said earlier, no? It's, ano to? Halik ni Judas. And doon ko na antayin to. Yung girl fight. No? Pero alam ko darating tong time na to. Bubulaga sa harapan mo tong babae, no? Ng asawa mo. O ng husband mo. Bubulaga to isang araw. Para ipamukha sa'yo na siya yung kabit. Siyempre. And proud to say, I'm kabit. Ganun. Alright. Anything else? So, ubusin na natin itong pag-shuffle din. Ngayon natin kung ano yung mga possible na messages or nangyayari sa person mo. No? Okay. Unbothered. Talagang ano siya ha, parang alam mo yun, kampante-kampante si kabit, no? Diba? O, kasi alam niyo kampante-kampante siya, bakit? Kasi andito yung talagang pagkakaharap niya yan. Alam niyo po kasi ang mga ugali ng mga kabit, mas siya yung the best. No? Kung meron ganitong attitude ng asawa, ang original, ay angatan niya yan, tatapatan niya yan, mas hihigitan pa. Ganon sila kalupit. No? And yun yung nangyayari ngayon. Kaya parang baliwala ka lang sa kanya. Ay, asawa? Wala yan. Mas maganda ako doon. Ay, asawang yan. Mas malaki katawan ko doon. Mas macho ako doon. Mas pogi ako doon. Mas maganda ako doon. May mga ganun. So, itong person na to talaga is happiness hater. It's a happiness. She or he is a happiness hater. Na talagang, sabi ko nga sa inyo, darating at darating ang panahon, no? Ayaw niya na mabuo, alam niyo yan, magkaroon kayo ng reconciliation or magkaroon na, mabuo uli ang relasyon ninyo. Kung sakasakaling ito iiwan ng person ninyo, manggugulo po to sa inyo. Mark my word. Okay? So, kung gusto niyo po malaman na kung kayo po talaga ito, gusto niyo i-confirm na kung kayo po talaga to, para sa inyo po talaga itong reading na to, well, nandiyan na po sa description box ang aking contact details. So, chat lang po kayo para po i-confirm yan. Okay? So, para po malaman natin kung sino yan, ano ba yan, magtatagal pa ba yan, mababaklas ba yan, pwede ba silang paghiwalayin, kasi nagsasuffer na yung mga anak ninyo. So, chat lang po kayo, no? Okay? So, again, sa mga naka-resonate po, di po nakaka-subscribe, please click the subscribe button, paki-like and share, and click na notification bell para po update kayo lagi sa aking reading. Okay? So, close your eyes. Okay. So, maraming salamat po sa inyo. God bless us all and love, peace and hope. Bye! Love and light.